Noong umaga ng May 27, 1997, isang putol na ulo ang natagpuan sa isang eskwelahan sa Kobe sa Japan. Sa bibig ng natagpuang parte ng katawan, isang liham naman ang nakuha ng mga otoridad. Isang mensahe na nakasulat pa sa pulang tinta ang kanilang nakita, na ang nilalaman ay nagsasabi na ang nakitang labi na iyon ay isa lamang panimula. Ang salarin ay nagbigay din ng hamon sa mga otoridad na siya ay pigilan kung kaya nila. Isang thrill para sa kanya ang kumitil ng buhay. Magawa kaya ng mga otoridad na siya ay pigilan? O ang kanyang pananabik at uhaw sa pagpaslang ay muling masusundan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sakakibara Saito. Ang Kobe ay isang capital city na matatagpuan sa Hyogo Prefecture sa bansang Japan. Ang syudad ay pinakakilala pagdating sa cosmopolitanism at fashion dahil sa pagkakaroon nito ng rich architectural heritage mula noong 1900s. Taong 1995, ang Kobe sa kasamaang palad ay tinamaan ng isang malaking lindol na kumitil sa nasa higit 6,000 katao. At sa kanilang tangka na bumangon sa trahedya na ito, isang misteryo pa ang bumalot sa syudad noong 1997. Nang ilang mga pag-atake sa mga kabataan ang nangyari. Noong February 1997, dalawang babaeng kabataan ang ilang beses na pinagpupukpok sa ulo ng hindi nakilalang salarin nang sila ay papauwi na galing sa eskwelahan. Ang salarin ay nakatakas at hindi dinamukhaan ng mga biktima. Sa kabila ng mga severe injuries na tinamo nila sa kanilang mga ulo, sila sa kabutihang palad ay nakarecover. Ngunit hindi dinagtagal, isang pag-atake na naman ang naganap sa syudad. March 16, isang 10 taong gulang na si Ayaka Yamashita at 9 na taong gulang na si Kazumi Ishikawa ang inatake. Si Ayaka ay ilang beses na inatake din sa ulo gamit ang isang martilyo, at si Kazumi naman na inatake 10 minutes later ay sinaksak naman sa abdomen gamit ang isang sharp blade. Sa kasamaang palad, si Ayaka na inatake sa ulo ay binawian ng buhay matapos ng 1 linggo. Si Kazumi naman ay nakaligtas at nakuha din na makita ang mukha ng umatake sa kanya. Sa nasabing mga atake, ang mga otoridad ay agad na nagkahinala na ang individual sa likod ng nangyaring atake noong February ay ang individual din na salarin sa mga huling atake. Iyon ay dahil sa malapit sa mga pinangyarihan ng krimen ay may iniwan ang salarin na mga putol-putol na katawan ng patay na hayop. Dumating ang buwan ng Mayo at matapos ang huling insidente noong Marso, tila wala nang nangyaring pag-atake pa sa nasabing syudad ng Kobe. Ang takot na naramdaman ng mga residente ay unti-unti nang napalitan ng kapanatagan. Ngunit ang takot na iyon ay muli na namang nangibabaw ng napabalita na noong May 24, isang 11 taong gulang na si Junhase ay bigla na lamang naglaho na parang bula. At sa nasabing pagkawala, ang mga residente ay naghinala na ang responsable sa pagkawala na iyon ay ang salarin sa mga atake noon. May 27, isang janitor ang maagang pumasok sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan. Sa kanyang pagpasok papunta sa nasabing paaralan, ilang mga maliliit na bagay ang kanyang napansin na nagkalat sa labas doon na malapit sa main entrance. Sa kanyang unti-unting paglapit ay ang realisasyon sa kung ano ang mga bagay na yon. Ang mga nagkalat sa paligid ay mga putol-putol na parte ng katawan ng 2 pusa. Naguguluhan man sa kanyang mga namasdan, ang janitor ay muling naglakad patungo sa main entrance at bago pa siya makapasok doon, isa na namang bagay ang kanyang nakita na malapit doon sa main gate. Sa kanyang paglapit para alamin kung ano iyon, siya ay nanginig sa kanyang nakita.
Ang kanyang nakita sa pagkakataon na ito ay hindi na parte ng isang pusa, kundi isang parte na ng katawan ng tao. At iyon ay isang putol na ulo na kalaunan ay nakumpirma sa nawawalang estudyante na si June Hase. 3 araw matapos ng kanyang pagkawala, ang ulo ni June ay natagpuan malapit sa main gate ng Toma Junior High. Ang kanyang eye sockets ay walang laman at sa kanyang mukha ay mayroong ilang maliliit na mamarka ng letrang X ang doon ay nakaukit. Ang kanyang bibig ay hiniwa from ear to ear at sa loob naman ay may isang crumpled note ang nakuha ng mga otoridad. Ang nilalaman ng note na iyon na isinulat sa red ink ay isang mensahe galing sa salarin. Quote, "This is the beginning of the game. Try to stop me if you can, you stupid police. I desperately want to see people die. It is a thrill for me to commit murder. A bloody judgment is needed for my years of great bitterness." Sa ilalim ng mensahe na ito ay isang misspelled na English word na school killer. Kasunod ang isang alias na pangalan na Sakakibara. Ang mga otoridad ay nagkomento na ang estilo ng pagkakasulat sa note na yon ay may pagkakahawig sa Zodiac murders na nangyari noong 1960s sa San Francisco Bay Area. Ang katawan ni June ay natagpuan din ng araw na yon sa isang punso na tinatawag na Tank Mountain. Siya ay tinago sa ilalim ng isang lumang antenna station. Sa pagsusuri ng mga otoridad, ang kanyang ulo ay inihiwalay gamit ang isang handsaw. Ang mga otoridad ay humingi ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon na makakatulong sa kaso, ngunit wala silang nakuhang anuman. Sa paghahanap sa salarin, ang ilang mga newspapers at TV stations naman ay inanunsyo ang maaaring pagkakakilanlan nito. Isang lalaki na nasa kanyang 30s o 40s na mayroong strong build na katawan. June 6, isang letter naman ang ipinadala sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng pahayagan sa syudad, ang Kobe Shimbun. Ang letter ay nakalagay sa isang brown envelope na may postmark na June 3 at walang return address o pangalan. Ang letter na nakasulat pa din sa red ink ay mayroong 3 pahina at nagsimula sa mga katagang, quote, "Ngayon na ang simula ng laro. Nakasaad din sa liham, quote, Itataya ko ang aking buhay para sa laro na ito. Kapag ako ay nahuli, malamang na ako ay mabibitay. Ang mga pulis ay dapat na mas maging galit at matyaga sa paghuli sa akin. Sa pamamagitan lamang ng pagtaslang ko nakukuha ang kalayaan sa aking pagkamuhi at makakamit ang kapayapaan. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng sakit sa iba ko maiibsan ang sariling sakit na aking naranasan." Binatikos din sa liham ang Japanese educational system sa pagkakaroon nito ng sapilitang edukasyon at iyon ang bumuo sa kanya bilang isang invisible person, isolated and alone. Katulad ng nauna, ang letra ay nakapangalan kay Sakakibara Seito, isang alias gamit ang 6 Japanese characters na sake o alcohol, devil, rose, saint, at fight. Ang alias na ito ay na-misreport ng media at naging Onibara na ang ibig sabihin ay Devil's Rose. Si Sakakibara ay nagalit at nagpadala ng isang letter sa isang news broadcaster na naglalaman, quote, "Simula ngayon, kung mali ang pagkabasa sa pangalan ko o nasira ang mood ko, 3 gulay ang papatayin ko sa 1 linggo. Kung sa tingin nyo ay maaari lang akong pumatay na mga bata, nagkakamali kayo." Ang term na gulay o vegetable na ginamit ni Sakakibara ay isang kataga na tumutukoy sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang termino na kanyang natutunan mula sa kanyang mga magulang na nagsabi sa kanya noon, quote, "If you are nervous at your athletic meet,
Picture the people around you as vegetables. Ibig sabihin, ang kanyang gustong iparating ay papaslang siya kada linggo ng 3 tao in random. Sa tangka na mahuli agad si Sakakibara, ang mga otoridad ay nangalap ng impormasyon sa kung sino sa syudad ang may history ng violence against animals. Isang individual ang agad na pumasok sa kanilang radar. Ang lalaki na ito ay mayroong kaugnayan sa biktima na si Junhase at positibong kinilala din ng nakaligtas na biktima noon na si Kazumi. June 28, isang 14 years old junior high school student ang inaresto ng mga otoridad. Dahil sa kanyang edad bilang isang menor pa lamang, ang kanyang tunay na pangalan ay hindi inilabas sa publiko at sa loob ng ilang dekada, ang ilan sa mga media ay kinilala lamang siya sa alias na Boy A. At sa mga sumunod na taon, ilan sa mga media ay inilabas ang kanyang pangalan bilang si Shinichiro Asuma. Bagamat ilan sa mga journalist ay sinabi na ito ang kanyang tunay na pangalan, ang impormasyon na ito ay hindi nakumpirma, kaya sa pagpapatuloy ng aking istorya, ang salarin ay akin pa ding tatawagin na si Sakakibara Seito. Si Sakakibara Seito ay nanggaling sa isang ordinaryo o regular na pamilya. Siya ay tumira kasama ng kanyang mga magulang, 2 kapatid na lalaki, kaniyang lola at isang alagang aso. Simula nang siya ay nasa elementarya, siya ay nagkaroon ng mababang pagtingin sa kanyang sarili. Sa kanyang pakiramdam, siya ay marumi, nakadidiri at kung ano-ano pa ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa kanyang pagkasuklam sa sarili, ang palaging naroon para siya ay bigyan ng agapay ay ang kanyang lola. Bagamat ang kanyang lola ay aware sa kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan at totoong nararamdaman, hindi iyon naging dahilan para mabawasan ang pagtingin nito sa kanya. Walang kapantay ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Naniniwala si Sakakibara na walang sinuman bukod sa kanyang lola ang makapagbibigay ng pagmamahal at makakaintindi sa kanya. Kaya nang ang kanyang lola ay pumanaw, ay napakahirap para sa kanya na iyon ay tanggapin. Ang pagkawala ng kanyang lola ay mas nakapagpalala pa sa kung anumang bagay ang tumatakbo sa isipan niya. Nagsimula siya mag-isip sa kung ano ang ibig sabihin ng buhay at kamatayan, partikular ang kamatayan. Nagkaroon siya ng kasayahan sa mga sandata na kadalasan ay dala niya pa kahit noong siya ay nasa elementarya. Sa kanyang journal ay isinulat niya na napapawi ang kanyang iritasyon kapag siya ay may hawak na survival knife o di kaya ay ang pagpapaikot ng gunting sa kanyang daliri na para bang isang pistola. Sa kanyang pakiramdam, ang kasayahan na ito ay dinadala siya sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang isipan, na kanyang sanktuaryo, isang lugar na hindi kailanman mapapasok ng sinuman. Isang lugar na kanyang pwedeng puntahan kung gusto niyang itago ang kanyang sarili sa mundo. Ang pakiramdam na ito ay kanya ding ikinumpara sa isang slug o snail na ayon sa kanya, siya ay para bang isang snail na walang shell para protektahan ang sarili. Kaya siya ay kailangang bumuo ng isang shell sa loob ng kanyang katawan para protektahan ang kanyang sarili sa oras ng panganib. Sa pagkumpara sa sarili sa snail, si Sakakibara kalaunan ay nagkaroon ng pagkahumaling sa mga ito. Siya ay nanghuli ng mga snails at sinimulan na ang mga iyon ay obserbahan. Ang mga snails ay kanyang idinisect at inilagay sa ilalim ng ilaw para panoorin ang pagkibot ng mga ito, maging para obserbahan ang blood flow ng mga ito. Soon enough, ang kanyang interes ay napunta sa mas malaking hayop, partikular ang palaka. Mas namangha siya na makita ang pagpupumiglas ng mga ito habang kanyang hinihiwa at napagtanto ang pagkakahawig ng laman loob ng mga ito sa human organs. Nang pumanaw ang kanyang lola, hindi din nagtagal ay pumanaw din ang kanyang alagang aso. Kaya mas dumoble pa ang tama noon sa kanyang malayo ng isipan.
Minsan ay nakita niya ang isang pusa na kinakain ang naiwang pagkain ng alagang aso at sa kanyang galit ay naisip na iyon ay hulihin at paslangin. Ang pakay na paghihiganti ay nauwi sa isang karanasan na hindi niya inaasahan. Ayon kay Sakakibara, sa unang pagkakataon, siya ay nakaramdam ng sexual impulse. Siya ay walang kontrol sa pagkawala ng kanyang lola at alaga, ngunit nang nahuli niya ang pusa at napagtanto na siya ang may kontrol ng buhay nito, siya ay nakaramdam na para bang siya ay nanalo. Siya ay nakaramdam ng excitement at matapos na tapusin ang buhay nito, katulad ng kanyang gawi ay dinisect niya iyon. Siya naman ay nakaramdam ng sexual thrill. Ang ideya ng pagpaslang kasama ng naramdamang pleasure ay talagang nagpasaya sa kanya. Kaya sa una na namang pagkakataon ay nailabas sa katawan ang nasabing kasayahan. Sa nangyari na ito ay mas nakilala ni Sakakibara ang kanyang sarili na nasisiyahan sa paghihirap ng mga hayop na kanyang pinaglalaruan. Siya ay nanghuli ng mas marami pang mga palaka at pusa at kalaunan ay nanghuli na din ng mga kalapati. Nang siya ay nag-high school, siya ay nagsawa na sa pakitil ng mga pusa at nagsimula ng kanyang pantasya sa kung ano ang pakiramdam kung buhay naman ng tao ang paglalaruan niya. February 10, 1997, ang kanyang kuryosidad ay kanya nang ginawa ng aksyon. Bandang alas 4 ng hapon, siya ay nakakita ng dalawang babaeng elementarya na kanyang sinundan at inatake sa ulo gamit ang martilyo. Ang kanyang mukha ay hindi nakita ng dalawang estudyante at ang isa sa mga ito ay nakapagsumbong sa tatay nito na ang umatake sa kanila ay nakasuot ng school uniform at mayroong dalang bag na karaniwang ginagamit ng isang middle schooler. Ang dalawang estudyante, bagamat nagtamo ng malalang injury sa ulo, ay pareho namang nakarecover. Ngunit ang kanyang susunod na biktima ay hindi papalarin na makaligtas. Higit isang buwan ang nagdaan, bandang tanghali ng March 16, si Sakakibara ay naglalakad sa isang parke, dala-dala ang isang martilyo at nagmamasid lamang sa kung sino man ang kanyang magiging next victim. Dito niya nakita ang 10 taong gulang na si Ayaka at nagtanong kung saan siya maaaring maghugas ng kamay. Si Ayaka naman ay tinuro ang isang pinakamalapit na eskwelahan at sinamahan si Sakakibara. Pagdating doon, ay sinabihan ni Sakakibara si Ayaka na tumalikod dahil gusto niya daw ito na pasalamatan. At oras na tumalikod si Ayaka, ay agad na pinagpupukpok ni Sakakibara ang ulo nito, saka tumakbo at tumakas. Si Ayaka ay nadala naman agad sa ospital, ngunit binawian din ng buhay matapos ng 1 linggo. Matapos ng atake kay Ayaka, isang random na biktima pa ang inatake ni Sakakibara. Sa pagkakataon na ito, sa halip na martilyo, ang kanyang dala naman ay isang maliit na patalim na mayroong haba na nasa 13 sentimetro. Ang kanyang nakita sa pagkakataon na ito ay ang 9 na taong gulang na si Kazumi Ishikawa na kanyang sinaksak sa tiyan. Si Kazumi ay nakaligtas sa atake na ito na inabot din ng ilang linggo bago gumaling sa natamong sugat. May 24, higit 2 buwan matapos ng huling atake, si Sakakibara ay muling nagkaroon ng pagkakataon para pumaslang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Sakakibara ay nakita ang 11 taong gulang na si Junhase na papunta noon sa bahay ng lolo nito. Si Jun ay hindi na iba kay Sakakibara dahil ito ay kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid. Pagdating kay Jun, siya ay nagkaroon ng confusing na feeling. Si Jun ay palaging may nakahandang ngiti para sa kanya at palaging maayos ang turing sa kanya. Dahil dito siya ay nagkaroon ng pagdadalawang isip. Pero sa huli ay kanyang naisip na si Jun ay magiging isa lamang kahinaan para sa kanyang namumuong uhaw. Kaya siya ay nagdesisyon na iligpit na lamang si Jun.
Si Sakakibara ay sinabihan si June na siya ay nakakita ng isang asul na pagong at inimbitahan ito para iyon ay puntahan sa Tank Mountain. Bilang sila ay hindi na nga iba sa isa't isa, si June ay hindi na syempre nagdalawang isip pa na sumunod kay Sakakibara. Sila ay naglakad sa trail na tinatawag na Chocolate Staircase papuntang Tuktok at oras na iyon ay narating ay sinakali Sakakibara si June gamit ang isang shoelace. Ang katawan ni June ay tinago ni Sakakibara sa ilalim ng isang lumang antenna station at bumalik doon kinabukasan dala ang isang handsaw at isang black trash bag. Tinanggal niya ang ulo nito at ininom din ang dugo nito na ayon kay Sakakibara ay isang paraan para linisin ang kanyang sariling dugo na sa kanyang tingin ay marumi. Tinanggal din niya ang mata ni June na para kay Sakakibara ay isang paraan naman para i-extract ang kaluluwa nito. Ang ulo ay iniuwi niya sa kanilang bahay, hinugasan sa banyo, saka ginawa ng higit pang kasamaan. May 27 nang dinala niya ito at iniwan sa harap ng eskwelahan kung saan ito natagpuan. Matapos na siya ay naaresto, si Sakakibara ay agad na umami na siya ang salarin sa nangyari kay Junhase. Siya ay umamin din na siya ang umatake sa 4 na mga estudyante noon na ikinimatay ng isa sa mga ito na si Ayaka. Nang tanungin sa kung bakit niya iniwan ang ulo sa labas ng eskwelahan, sinabi niya na iyon ay isang diversion sa mga otoridad. Sa kanyang paniniwala, ang mga otoridad ay hindi mag-iisip na ang salarin ay iiwan ang sarili nitong gawa sa sarili nitong eskwelahan. Ang isa pang dahilan ay bilang isang paghihiganti naman sa mismong eskwelahan. Isang institusyon na para kay Sakakibara ay ang sumira sa kanyang buong pagkatao. Noong panahon na si Sakakibara ay nagsimula sa kanyang mga atake sa mga estudyante, siya ay nakitaan ng lahat ng signs ng Hikikomori Syndrome. Pagdating sa edukasyon, ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng syndrome na ito, na isang klase ng severe social withdrawal na karaniwang nararanasan ng mga adolescents o young adults. Ang sinasabing ugat nito ay ang pagkakaroon ng intense amount of pressure sa mga kabataan galing sa kanilang mga magulang o di kaya ay sa mga educators. Sa kanilang murang edad na karaniwan ay 6 na taon, ang mga kabataan na ito ay iniharap sa napakahirap na pang-edukasyong eksaminasyon, kung saan sa magiging resulta noon nakasalalay kung ano ang kanilang magiging future, kung sila ay makakapasok ba sa isang magandang elementaryang paaralan o di kaya ay sa inaayawang paaralang pampubliko dahil walang tiwala ang mga magulang sa sistema doon. Ang nanay ni Sakakibara ay hindi iba sa mga ito at pinilit ang anak na mag-excel sa school sa kabila ng kaalaman na si Sakakibara ay mentally unstable. Sa pressure na ito, ang ginawang escape ni Sakakibara ay ang anime at manga na ang karaniwang mga tema o paksa naman ay violence at wala na gaanong interaksyon pa sa mga tao sa paligid niya na kanyang talagang itinuring na mga vegetables. Noong panahon na nangyari ang krimen, ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng 99.8 conviction rate at madalas na maakusahan sa pagkulong ng mga inosenteng tao dahil sa mga sapilitang maling pag-amin o forced false confessions. Ayon sa depensa ni Sakakibara, ito maaari ang nangyari sa kliyente nila. Ayon sa mga investigador, ang salarin ay left-handed pero si Sakakibara ay right-handed. Kung pagbabasehan naman ang notes na ipinadala ng salarin sa media, ang salarin ay gumamit ng maraming complex figures of speech at ilang masalimuot na Japanese characters na obviously ay gawa ng isang well-read at matalinong individual. Iyon ay medyo malabo para kay Sakakibara na ang pinakamataas lamang na grado na nakuha ay C. Hindi siya smart enough para makagawa ng katulad sa ipinadalang confession at higit na imposible na maisulat iyon ng isang 14 years old. Sa mga dahilan na ito,
Ang nanay ni Sakakibara ay dinalaw siya sa bilangguan at harap-harapang tinanong ang anak kung ito ba talaga ang salarin. Nakalmado at buong katapatan namang sinagot ni Sakakibara na siya talaga ang may kinalaman. Sa huli, si Sakakibara ay found guilty sa 2 counts of murder at ipinadala sa isang juvenile facility. Ang kaso ni Sakakibara Sato na kilala din sa Kobe School Slaying ay isa sa pinaka-notorious na kaso sa modern history at nagbigay ng pagbabago sa criminal law ng Japan. Taong 2000, ang gobyerno ay ibinaba ang minimum age limit ng offenders na punishable under criminal law from 16 years old to 14 years old. Bago pa man lumutang ang kaso ni Sakakibara, may mga concerns na noon sa older generations hinggil sa mga younger generations na unti-unting nagiging bayolente. At matapos lumabas ang kaso ni Sakakibara ay mas lalong uminit ang concern na ito, na iniugnay naman na impluwensya ng mga anime at manga. Nang hinalughog ang kwarto ni Sakakibara, sila ay nakakita ng napakaraming mga manga at pornography. Ang isang minister ng Japan ay nag-request ng further restrictions pagdating sa pornography at violent movies dahil ang ilan sa mga ito ay walang context o educational merit at ginawa lamang para magpakita ng cruel scenes. Ang pamilya ni Sakakibara ay binatikos din, partikular ang nanay nito, dahil sa kabila ng kaalaman na ang anak ay mentally unstable, ay pinilit at pressure pa din ng anak na mag-excel sa school. Sinasabing ang kanyang nanay ay may alam din sa animal mistreatment na ginagawa ng anak, maging sa ginawa nitong mga atake, pero mas pinili nito na ang mga iyon ay isa walang bahala lamang. Si Sakakibara ay ipinasok sa isang special reform program para sumailalim sa isang psychological treatment at counseling. March 11, 2004, higit 6 na taon matapos na siya ay nakulong, si Sakakibara na noon ay 21 years old ay inirelease sa bilangguan on a provisional basis bago tuluyang nakalaya taong 2005. Ayon sa mga eksperto, siya ay pinalaya na dahil sa siya ay magaling na sa kanyang sadistic mind at handa na muling makihalubilo sa lipunan. Ang kanyang whereabouts ay hindi pinaalam sa publiko, ngunit ang pamilya ng kanyang mga biktima ay updated naman sa kanyang whereabouts. June 2015, si Sakakibara na noon ay 32 years old ay nag-release ng kanyang autobiography na may pamagat na Zeka, kung saan siya ay nag-express ng regret sa ginawang krimen at isinulat din in graphic detail ang kanyang ginawang krimen noong 1997. Sa kabila ng galit ng publiko, dahil sa siya ay nagawa pang pagkakitaan ang kanyang ginawa noon, ng mga pagtatangka ng pamilya ni Junhase na pigilan ang distribution ng aklat, maging ang isang tangka ng isang bookstore chain na tumanggi na magbenta ng libro, ang kanyang aklat ay naging #1 bestseller pa sa Japan, na bumenta ng 100,000 copies sa unang 3 linggo. Ang aklat na ito ay banned na ngayon sa publiko. Siya ay gumawa din ng isang website na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Nakalagay sa website na siya ay nagsuffer ng delusions na evident naman sa ilang mga imahe na nakalagay doon. Ilan sa mga imahe ay photoshopped images ng pinaniniwalaang mismong si Sakakibara. Ang ilan sa mga imahe doon ay tungkol sa slugs na nagbigay ng ideya na hindi naman talaga siya gaanong nagbago katulad ng gusto niyang iparating. Ayon sa mga eksperto, ang website na ito ay para makakuha ng atensyon sa publiko na gustong-gusto ni Sakakibara. Sa ngayon, ang website na ito ay wala na din. Matapos na naging issue sa kanyang aklat at website, isang tabloid naman ang muling nagbigay ng tunay na pangalan ni Sakakibara Sato bilang si Shinichiro Azuma. Siya ay sinasabing nasa Tokyo at nagtatrabaho bilang isang welder. Siya din ay sinasabing nagpakasal sa isang tagahanga mula sa kanyang fan club at nagkaroon ng anak doon.
Siya ay nanatili sa Tokyo ng nasa 2 taon bago muling nawala sa radar ng publiko taong 2018. Taong 2022 naman, nang ang Kobe Family Court ay idinispose ang lahat ng records ng nangyaring 1997 serial murder case. Ang disposal ng record na ito ay naging questionable, bagamat base sa kanilang regulasyon na ang mga record ng insidente kung saan involved ang minors ay maaaring mabura kapag sila ay tumuntong na sa edad na 26. Ang ilang mga record naman na mayroong historic value ay maaaring i-preserve beyond the limit. Ang kaso ni Sakakibara ay hindi lamang ekstraordinaryo na kumuha ng atensyon ng publiko, kundi naging reference din ng binago ang minimum age limit ng offenders na punishable under criminal law. Ayon sa isang opisyal, hindi malinaw kung bakit ang mga dokumento ay tinanggal na o kung bakit hindi iyon ginawa ng preservation. Sa ngayon, ang mga records ni Boy A, Sakakibara Saito o Shinichiro Azuma ay wala na, at ang mga detalye tungkol sa kanya ngayon ay wala na din. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po